Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og basta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sagi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kagool man si mong naong Marie na unsa ka? Akong anak gamay Marie nagluya. Dali ra kay mataptag sakit. Paim na ni Vitacoy syrup. Pasay na anang Vitacoy Marie. May turing na mutabang sa himsog sa pagtubo sa bata. Vitamin C nga sodium ascorbic aron madili-dali matakbuyan sa sakit ang bata. Chlorella extra nga mas mulig umpang resistensya sa bata nga nag-edad og 3 hangtod sa 12 anyos. Vitacoy syrup tag 135 pesos lang ang 120 ml. No approved therapeutic claims. This newscast is brought to you by Cali. No alcohol ang Cali kaya bubbly sarap for everybody. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay. Pagbasa sa ikasyam na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1 hanggang 41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa na nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya't sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinagilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Di maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan?" At hindi sila magkaisa. Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling niya ang iyong mga mata." "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag at ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa iyo? Paano niyang pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya kanilang minura.
Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki. Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon pa man, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Doon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila. Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya itiniwalag ng mga Pariseyo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao. Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President. Anong ganahan man kay ka sa kape? Sa Bila-Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho. Kung di ka kainom, mura magluya na ka? Murag luya-luya, lahi ra gyud. Tungod kay nindot gyud ang Bila-Bila Coffee. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ako si Radyoman Buin Alguno. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makahatag og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og ayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow ug limpyuhan ang ato ang dugo nga mudagkayday sa atong ang kasing-kasing. O karon sa atoang balita. Tulo ka mga lugar sa Negros Oriental ang walay natala nga African Swine Fever o ESF. Kini mao ang sa siyudad sa Bais ug sa mga lungsod sa Ayungon ug sa Valle Hermoso. Ang mga lugar nga walay ESF ang ipaubos sa kategorya nga pink zone na nagtimaan nga luwas na ang mga baboy sa nahiskutang sakit. Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa kumplito nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpantabi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpaghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa JFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasiuran, tawag lang sa 0935-641-02613. Mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Best Way Pharmacy sa Mandawi City. Healthy Way Pharmacy, GV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan ug Usmeña Boulevard. Mapalit usab sa GY Pharmacy sa 32 Usmeña Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ako si Radyoman Buin Alguno, Tatak RMN. This time check is brought to you by Breeze. Daming labada? Mag-Breeze 3 washes pa ka na. Mga igala, kini si Goliath. Aduna ko'y bagong na-discover nga produkto sa SED Marketing. Kini mao ang SED Panyawan Coffee. Lahi kini nga piso ang timpla niini. Ang SED Panyawan Coffee, usa ka timpla lang nimo, kuntinto ka na. O kini, makapalagsik sa atong kalawasan. Busa, mag-SED Panyawan Coffee na kita. SED Panyawan Coffee, produkto sa SED Marketing Incorporated. SED Health Testimonies. Si Ginang Virgie Abuda, taga Cebu City. Sa matag haplas niya sa SED Liniment, dali rasang maulian. Bati rin kong pamanhod o laylay sa akong mga tiil, batiis. Pero kay mawala, mampudayon ra. Kung sa gamit yung mga produkto, ma'am? SED Liniment. Bisag unsaon pa, sir. Mga ora gini hantod-hantod ako ang gamiton kay maayo yun para na ako. SED Liniment. Mapalit sa mga butika. Pag ayo'y nabasagan, madaling remedyohan. Pagkatapos diikitan, parang bago na naman.
Pioneer Epoxy, pandikit ng kristal, kahoy at bakal, pang-repair ng radiator, tambucho, refrigerator, martilyo, kutsilyo, gripo, araro, gero, aparador, etc. Pioneer Epoxy, paborito ng bayan. Mga higala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tablia. Kaumot ang kalami, walay mudili, sa Don Pepe nga tabliya, kini mao'y paborito. Mag Don Pepe. Don Pepe Tablia, sarap ni Bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka! Ako si RG Paul Donato, 37 years old, taga Davao Oriental. Katrabaho isip gwardya, nga naadiri karon sa Dikaho Mental Davao. Sa kalisod sa pangadlaw-adlaw nga commute, dayon duty, pag uli, luya na. Pero dapat, padayon gyapon sa mga lihokon sa balay para sa pamilya. Mahayo na lang, nga dunay Sentrum Advance. Tabang sa pagbawi sa kusog, tungod sa Sentrum Advance, kauban ng saktong kaon og exercise. Paminaw nako, advance pod ang dugang resistensya kontra sakit. Nabalaan nako nga aduna pod kinilutin tabang para sa mata. Kauban ng saktong kaon og exercise nga kinahanglan kayo nato sa trabaho sama natong mga gwardya. Nabalaan pod nako nga ang Centrum Advance adunay potassium gatabang sa normal blood pressure ug uban pang sulod niini nga lycopene gatabang sa kasing-kasing. Kauban ng saktong kaon og exercise. Maong gatumarjog ko og Centrum Advance kada adlaw. Pareho natong kinahanglan advance pod ang proteksyon sa tibuok lawas. Hiyang gyud ko sa Centrum Advance. Sulayin ninyo. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.